Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi, Bibi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na Bibi Time tungkol sa usaping selos. Alam nyo mga yes friend, kung usaping selos rin lang, marami tayong pwedeng sabihin para sa isang tao na nagsiselos o hindi naman kaya isang taong dahilan ng pagseselos. Pero kung ang eksena ay gaya sa letter na binasa natin kanina, no, which is yung kwento ni Ira na nagsiselos sa isang taong patay na. Oo, well, dito na papasok ang dilema. Like, kukomprontahin mo ba yung partner mo na hanggang ngayon ay nakakaramdam pa rin ng pangungulila sa dati niyang karelasyon na matagal nang namatay, or hahayaan mo lang siya na magluksa at maalala yung taong yun kahit kayo na? Siguro kung ako yung tatanungin, no, yes friend, para sa akin, valid pa rin naman talaga yung nararamdaman ni Ira. Valid pa rin yung nararamdaman ng isang tao na karelasyon mo ngayon, knowing na meron pa rin siyang kahati sa puso mo. Meron pa rin siyang kahati sa isipan mo. No? Whether yung taong pinagseselosan niya ay buhay pa or patay na, the fact na may iba siyang kahati sa isip at puso ng partner niya, nararapat lang na mag-alala siya. At kung sasabihin nyo na grabe naman, patay na nga yung tao, pinagseselosan pa, I mean, wala naman tayong problema dun sa taong namayapa na sumalangit nawa. Pero hindi naman siya yung problema dito. Hindi tayo magpo-focus sa kanya. Hindi siya yung dahilan, I mean, hindi siya yung kailangan nating kausapin, kailangan mag-adjust para mawala yung pagsiselos ni Ira, no? Kaya dito papasok yung responsibilidad ng boyfriend na dapat as much as possible ang priority na niya is masecure yung nararamdaman ng current girlfriend niya ngayon. 'Di ba? Because that's the problem. And the reminder again and again na kapag alam mo sa sarili mong hindi ka pa totally healed from your past, wag ka munang jumowa ulit. Kung may bagahe ka pa, nabitbit, may emosyon ka pang daladala sa dibdib mo mula sa nakalipas mo, bitawan mo na yan. I-let go mo na, lalo na kapag nakapag-decide ka ng jumowa ulit ng iba or pumasok ulit sa panibagong relasyon, kasi magiging unfair yan sa bagong taong mamahalin mo. And besides, choice mo rin naman, di ba, na pumasok na ulit sa isang relasyon, at sa pagpasok mo sa panibagong relasyon, dapat sariwa rin yung puso na i-offer mo dun sa tao. Kasi wala namang kinalaman yan sa nakaraan mo. But still, hindi ko sinasabi na balewalain o kalimutan na niya si Carla, yung ex niyang namayapa na. Hindi ganun yung gusto kong mangyari. Hindi ko sinasabing kalimutan niya na, tanggalin niya na sa isip niya. Of course not. Lalo na kung okay naman yung relationship niya bago sila or bago siya namayapa, di ba? Wala naman silang bubog, wala silang hinanakit, sadyang talagang pinaglayo lang sila ng buhay na ito, no? Hindi niya kailangan kalimutan yung tao. Ang gusto ko lang sabihin is maging fair ka sa kasalukuyan mong karelasyon. Huwag kang mag-dwell sa past mo. Lalo na kung pinili mo nang mag-move forward ulit sa buhay mo at magpapasok ng bagong tao sa buhay mo. 'Di ba? Dahil hindi porket wala na sa mundong ito yung pinagseselosan niya is hindi na siya makakaramdam ng pagkabahala. In fact, mas nakaka-alarma pa nga kapag ganon, 'di ba? Kung iisipin yung pinagseselosan mo patay na, mas bothering yun. Sige nga, paano mo kukomprontahin at kakalabanin yung multo? Sige, tatawag ka albularyo. Diba? Charot. Kaya mga yes friend, reminder na kapag may pinagseselosan ang partner mo, make it valid. Unahin mong isa ang alang-alang, yung iisipin niya at mararamdaman niya.
Kaya pag ako naging multo tapos pinagpalit mo agad ako, ay sinasabi ko sa'yo be, magseselos ako sa bago mo, hihintayin ko siya sa purgatorio, gano'n. Hindi, charot lang. Wala naman yes friend, alam ko naman na naghihintay ka at sinasabi mo na, ano ba naman to si Biboy Bibo, puro ko da, asa na yung premyo ko? Eto na nga, ikaw naman, di ka naman makapaghintay masyado, nagsiselos ka naman, pinag-uusapan lang natin yung buhay ni Ira, ikaw naman din, selos ka naman. Eto na, ibibigay ko na sa'yo, ito na ang oras para i-announce kung sino ang mapalad na nanalo para sa ating Yes FM, it's your birthday. Yes FM, it's your birthday. Kaya naman wag na nating patagalin pa, yes friend, lakasan mo na ang volume ng radyo mo dahil malay mo pangalan mo na ang babanggitin ko at ikaw na ang maswerteng nanalo ng 500 piso para sa ating Yes FM, it's your birthday. Kaya naman eto na ang pangalan niya ay... Congratulations, Larvy John Palma! Congratulations, ikaw ang ating winner ngayong gabi, ngayong araw para sa mga birthday celebrants sa hinahanap ni Biboy Bibo na ipinanganak sa taong 1995 to 2005. Yan. Congratulations, Larvy! Kung hindi mo pa alam ang gagawin mo, ay simpleng-simple lang, no? Dahil meron ka naman ng valid ID, ang kailangan mo lang gawin ngayon ay mag-send ng iyong GCash number kung saan namin pwedeng ipadala ang iyong premyo. Beke naman! Bakya naman sa birthday mo, may pahanda ka dyan. 500 pesos din yan, pang spaghetti din yan, be. Congratulations sa ikaw, yes friend. Huwag kang malungkot kung hindi ka nanalo at hindi ka pinalad ngayong araw na ito. Dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang pamimigay namin ng papremyo. Araw-araw pa rin po yan dito sa 101.1 Yes FM. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay tumutok sa mga DJs na inyong paborito at hintayin mo kung sino ang mag-a-announce ng birthday mo. At kapag in-announce ang birthday mo, matik agad-agad mag-send ka na ng iyong valid ID. And again, paunahan po ito kalakip ang inyong screenshot na kayo ay naka-follow sa Yes FM Manila at sa Facebook page ng DJ na napakinggan nyo. Muli ito po ay hatid sa inyo ng Yes FM, it's your birthday! Wala na mga yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado, 2 p.m. to 6 p.m. para sa ating programang Stick to One. Mga kantang OPM hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah mwah. Happy weekend.